Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong magulang at mga kapatid. Gayon din sa aking mga kaibigan. Ako po ang inyong Kuya Armando, punong laiko ng Crossroads United Methodist Church, na muli pong nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa atin pong morning devotion na may pamagat na spontaneous praise, nahango po sa awit ng pagpupuri ni Maria. Tayo po ay saglit na dumalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat, muli po kaming dumudulog sa iyong banal na harapan upang samahan po kami sa pagbubulay na ito ng iyong mga salita. Gabayan kami ng iyong banal na espiritu at buksan po ang aming mga puso't isipan upang lubos naming maunawa ang Panginoon ang iyong mga salita na magiging tanglaw sa aming buhay at ilaw sa aming daraanan. Pagpalain mo po kami sa biyaya ng iyong mga salita at ang iyong mga salita, Panginoon, ay maging pagpapala sa buhay po namin at sa buhay ng aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Ang awit ng pagpupuri ni Maria ay matatagpuan natin sa Aklat ni Lucas, Kabanatang 1, mga talatang 46 hanggang 55. Ganito po ang nasusulat. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang-alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salig-lahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasaganan niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anumang ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Purihin po ang Diyos sa pagbasa po ng mga salita. Ang awit po ng pagpupuri ni Maria ay tinawag na Anima Mea Dominum sa wikang Latin, na ang ibig sabihin po ay My soul magnifies the Lord. Ano po ba ang sinambit ni Maria? Dito ay nag-anunsyo si Maria ng mabuting balita bago pa man ang mabuting balita ayon kina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Maaring si Maria was the very first one who announced the good news. Sinabi ni Maria na ang puso niya ay nagpupuri at nagagalak ang kanyang espiritu dahil po kanino? Sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Si Maria po ay naniniwala and is hoping na matagal ng pangako ng Diyos. Sa unang hari, Kabanatang 8, talatang 24, sa isang panalangin ni Haring Solomon, tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang ipinangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga ipagpatuloy
ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na habang panahon ay sa mga anak niya magmumula ang maghahari sa Israel. Kaya't dumating ang takdang araw, sinabi ng anghel kay Jose na asawa ni Maria, na matatagpuan po natin sa ni Mateo, Kabanatang 1, talatang 21. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang mga pangakong pinaniniwalaan ni Maria. At bunga ng paniniwalang ito, sinambit po niya sa kanyang awit ang iba't ibang kabutihan ng Diyos, ang paglingap sa kanya ng Diyos sa aba niyang kalagayan, at ang kinakahabagan ng Diyos ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Itinataas ng Diyos ang mga nasa abang kalagayan at binubusog ng Diyos ng mabubuting bagay ang mga kapuspalad. Sinambit din ni Maria sa kanyang awit ang pagpaparusa ng Diyos. Kung merong magandang balita, ay meron din namang balita na nagsisilbing babala. Ang mensahe po ni Maria ay tumutukoy at may kaugnayan din sa totoong buhay at sitwasyon nating mga Kristiyano ngayon. Kung papaano niya minahal ang bayang Israel na kanyang hinirang, gaya ng inawit ni Maria, ganun din niya minahal ang kanyang iglesia at nangakong kukunin sa hinaharap at muling babalik para naman sa kanyang bayang hinirang. Umasa po tayong lahat, mga kapatid, gaya ng pangako ng ating Panginoong Hesus na muli siyang babalik. Kung saan siya naroroon, ay doon din niya tayo dadalhin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. He never changed. He is just faithful and loving, and we can count on Him to be the same yesterday, today, and tomorrow. Remember, God said, never will I leave you nor forsake you. Amen. Salamat po at purihin natin ang ating Panginoon. Ay manalangin. O Diyos naming Ama, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na ito na muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon na ikaw ay aming purihin at sambahin sa pamamagitan ng aming morning online devotion. Salamat po sa ginamit mo upang magbahagi ng iyong mga salita at makita ang iyong kabutihan sa buhay ng aming kapatid na si Engineer Armando Calaguas. Patuloy mo po siyang pagpalain, O Lord God. Lalo tigit ang kanyang kalusugan, O aming Diyos. Patuloy mo po siyang palakasin. Patuloy mo pong panumbalikin ang kasiglahan ng kanyang katawan. At alisin mo po ang anumang karamdaman na nagdudulot sa kanya ng pag-antala ng kanyang mga gawain. Kaya ang dalangin ko po, O Lord God, samahan mo po ang kapatid naming ito sa panahon na siya ay nakakaranas ng hindi maganda sa kanyang katawan. Kayo po ang magpapanumbalik upang muli siyang magkaroon ng kalakasan. Kaya salamat po sa patuloy niyang paglakas. Pinupuri ka po namin, O aming Diyos, sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa aming kapatid na ito. Salamat din po, O Lord God, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa na naaabot ng broadcast na ito, O Lord God. Dalangin namin na sa panahon ng kanilang pakikinig, panunood sa aming morning online devotion dito sa Crossroads United Methodist Church, ay maipakita niyo po sa kanila kung gaano po kayo kabuting Diyos na sa kanila ay patuloy na nagmamahal. Salamat po, O Lord God, dahil hindi mo po kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan.
Sa umagang ito, Lord, patuloy kami nagpupurit, nagsusumamo sa iyo sa pagpapakita at pagbibigay mo sa amin ng kwento ni Maria, Panginoon. Salamat sa kanyang mga naging karanasan, kung paano kang kumilos sa kanyang buhay sa panahon na dumaranas siya ng problema na isang kahihiyan para sa isang babae na tatalikuran siya ng kanyang mga mapapangasawa. Salamat po sa kwentong ito na nagpakita sa amin ng iyong kabutihan sa buhay ni Maria, maging sa buhay ni Jose. Kaya ang dalangin namin, Lord God, magkaroon kami ng pusong katulad nila, o aming Diyos, na anuman ang masumpungan naming problema at pagsubok sa aming buhay, ito ay malalampasan namin. Kaya Lord God, sa iyo po namin inaasa ang lahat ng ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya sa umagang ito, O Lord God, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat sa pagkilos mo sa aming morning online devotion. Salamat po, O Lord God, panalangin namin po ito ng may pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ayan po, muli na naman po tayong natapos sa ating Wednesday edition ng ating morning online devotion dito pa rin sa pinakamamahal nating iglesia, ang Crossroads United Methodist Church. Huwag niyo pong kakalimutan na ito ay ibahagi sa iba. Huwag niyo pong kakalimutan na ilagay sa inyong mga wall, i-share upang marami pa ang maabot ng broadcast na ito. Kaya muli po, hihintayin namin ulit kayo sa Friday sa pagtatapos ng ating morning online devotion para sa week na ito. Huwag niyo pong kakalimutan tuwing 7 ng umaga ang ating morning devotion. Salamat po sa pagsama. Paalam!